Ayan, meron ka bang asawa o yung kapartner mo ngayon o girlfriend mo or karelasyon mo ngayon ay sa tingin mo bigla na lang siyang nagbago. Parang naging iba, naging ibang tao siya. Yung biglang naging malamig siya sa'yo, laging nasa cellphone, hindi mo na makausap at parang may ibang mundo. Parang biglang nagkaroon siya ng sariling mundo na iniikutan. Ang masama nito, yung iniikutan niya, hindi ikaw. Parang merong something, merong bago, meron siyang bagong tao, bagong kakilala, bagong mundo na gustong galawan. At meron kang kutob na meron ng ibang pinagtutuunan ng pansin o ng atensyon o ng pagmamahal ang iyong asawa. Kapag ito ay sobra, as in halatang halata mo na halos talagang buong araw niya, buong panahon at pag-iisip niya ay nakatuon lang dito sa bagay na to, may tawag dyan sa psychology. Ito ay tinatawag na limerence. Kung narinig nyo na ang salitang limerence at aware na kayo dito, ay mabuti naman po. Kung hindi pa, ay ipapaliwanag po natin yan ng mabilisan para maintindihan ninyo ang mga susunod pa nating pag-uusapan. At kapag ang isang tao ay nasa limerence, parang ang utak niyan ay nasa estado ng obsession, addiction. Sa sobrang interesting nitong topic na to, no? Kung masisimulan nyo po ito, kasi ito yung part 1 ng ating video, umabot ako hanggang part 9 para lang maipakita sa inyo kung gaano kalaki ang role ng limerence pagdating sa cheating, pagdating sa pagtataksil, pagdating sa pag-iwan, pagsira ng pamilya. Grabe ang epekto nito sa relasyon. Kaya magandang mapanood nyo ang video na ito. Mula part 1 hanggang sa kahuli-hulihang part ng tungkol sa limerence kasi talagang doon nyo maiintindihan kung ano itong kabaliwan na ito. Ayan, welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Ayan, bagong gupit na. Yung kahapon na video natin ay magpapagupit pa lang. So welcome sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakisubscribe naman po. At sa mga nakasubscribe naman at palaging nanonood, ay taos-puso po ang aking pasasalamat sa inyo. Maraming salamat po. Ayan, napakaganda ng topic natin about limerence. Marami po akong tinanong tungkol sa limerence. Halos 99% po ng tinanong ko ay hindi aware kung ano ang limerence. Napakaganda nitong topic na to. At habang ginagawa ko po ang video na to mula sa script, umabot po ako hanggang 9 na part. Dahil napakalalim ng ganap, napakalalim ng contribution ng limerence pagdating sa relasyon, kung bakit nasisira ang relasyon. Mainam na maunawaan ninyong mabuti ang tungkol dito sa limerence na to. Talaga naman grabe, makakawasak talaga to ng relasyon. Ang limerence ay isang psychological state ng ating pag-iisip kung saan ang isang tao ay sobrang nahuhulog o nagiging obsessed sa isang tao. Ang dami kong sobra ha. Sobra. Kasi talagang sobra. As in yung nababaliw siya, na-o-obsess siya doon sa limerent niya. Okay? Hindi ito simpleng attraction. Kaya nga ang dami kong sobra, di ba? Ito ay combination ng emotional obsession. Di ba? Obsessed talaga. Dopamine rush. Talagang yung high na high. Parang addict na high, heaven ang feeling. Diba? Yung fantasy nandyan. Talagang fantasy thinking. Kaya, ang taong nasa limerence state ay madalas hindi nakakapag-isip ng tama. Nagiging irrational. Wala na sa katwiran. At eto pang pinakamalala. Handang isugal ang lahat, ang relasyon, ang pamilya, ang mga anak ng dahil lang dito sa limerence na to. Kung matatandaan nyo nung araw, hanggang ngayon naman na babanggit pa rin yan, love is blind. Pero ngayong napag-aralan ko tong limerence na to, hindi na love is blind ang itatawag ko dyan. Limerence is blind. Kasi kung love yan, kung totoong pag-ibig yan, hindi yan limerence, ay makakapag-isip ka pa ng malinaw. Alam mo pa na mali, na may mali at may dapat itama kung love yan. Pero kung limerence yan,
As in talagang bulag na bulag ka, wala kang pakikinggan kundi yung nararamdaman mo at yung nasa takbo ng isip mo. Kaya kung napansin mo na nagbabago ang asawa mo, para sa'yo ang topic na to dahil ang part 1 natin, itong topic na to ay yung mga senyales na baka nasa limerence ang iyong karelasyon ngayon. So, simulan na natin. Una, hindi siya matigil sa pag-iisip doon sa tao na yon, doon sa limerent niya. Talaga namang isa sa pinakamalaking senyales to ng obsesyon na ang taong nasa limerence ay maaaring gumugol ng malaking bahagi ng araw niya sa pag-iisip lang doon sa tao na yon, doon sa kinababaliwan niya. Iniisip niya, kailan kaya uli kami magkikita? Ano ang sasabihin niya? Paano ko mapapasaya yung tao na yon? Kahit nasa trabaho, nasa bahay, or nasa harap ng buong pamilya, ang isip na andun. Talagang mapapansin mo kung nasa limerence ang asawa mo, talagang lutang. Halos, andyan yung katawan niya, present siya, pero yung isip talagang wala. Yun ang iniisip niya, kung sino man yung kinababaliwan niya. At ayon sa pag-aaral, 85% ng oras ay napupunta sa pag-iisip dun sa kinababaliwan niya. Okay, yung number 2, biglang nagbabago ang ugali niya. Ito na, yung mga taong nasa limerence, madalas nagiging ibang tao. As in, parang hindi mo na siya kilala, parang bigla siyang nagbago. Kasi, nandyan na, masikreto na siya. Irritable palagi, konting tanong mo lang, may sabihin ka, irritable sa'yo. Defensive kapag ka may itatanong ka, di ba? Ang dahilan nito kasi, meron siyang internal conflict na nangyayari sa isip niya. At yon ay hindi niya kayang kontrolin. Ganito katindi ang limerence. Kaya di ba masasabi natin, hindi ko akalain na kaya niya akong lokohin. Bakit niya nagawa sa akin yun? Hindi ko talaga makita ang dahilan na kaya niya pala akong saktan, na kaya niya pala akong pagtaksilan. Baka po dahil sa limerence yan. Kaya lahat ng video natin about limerence, samahan niyo po ako nang maintindihan yung mabuti. Okay, yung pangatlo, parang perpekto talaga ang tingin niya dun sa kinababaliwan niya. Isa sa pinakamalakas na epekto talaga ng limerence is yung idealization. Yung taong nasa isip niya o yung taong kinababaliwan niya ay isang perpekto. Walang mali at siya ang perpekto para sa kanya. Siya ang mas nakakaintindi sa kalagayan niya, sa damdamin niya, sa sitwasyon niya, hindi ang asawa niya. Kahit sabihan mo yan ng lahat ng red flags, lahat ng pangit dun sa taong kinababaliwan niya, lahat ng hindi magandang ugali na meron yon, kahit sabihin mo sa kanya, hindi maniniwala. Okay? Number 4, binabago niya ang kwento ng nakaraan. Kapag nasa limerence state ang isang tao, madalas binabago niya ang interpretation ng nakaraan. Maaari mong marinig sa asawa mo na sasabihin sa'yo na, matagal naman na tayong hindi masaya. Which is para sa'yo, na parang kailan lang okay naman kayo. Na bigla na lang naging ganito yung asawa mo, biglang nagbago. Pero para sa kanya, bibigyan niya ng justification yung kanyang nararamdaman. Ano kailangan niyang i-justify? Kaya ko ito nararamdaman dahil matagal na tayong hindi masaya. Hindi mo naman ako naiintindihan. Hindi ito ang buhay na gusto ko. Yan yung mga sentence na pwede mong marinig kasi nasa limerence state na pala yung asawa mo. Gina-justify niya lang yung nararamdaman niya ngayon. Number 5, ito na, hindi talaga nag-iisip logical. Wala, ang taong nasa limerence ay parang naka-high emotion, as in, high, heaven. Ano ba tawag dun sa mga talagang addiction, yung talagang nag-a-addict? Yung halimbawa, bagong singhot yan, talagang heaven yan, heaven. Diba? Kasi itong limerence is addiction. Meron siyang kinaa-adikan. Pwede nating sabihin na yung kinahuhumalingan niya, yun ang kanyang drugs. Yun ang kanyang addiction. At kapag ganito, dahil hindi nga nag-iisip ng tama, wala na. Ready yan na walang
wala nang halos pakialam yan kung masira ang marriage, masira ang pinagsamahan nyo, mawala ng respeto sa kanya ang pamilya niya at ang mga tao sa paligid niya, mag-take ng risk, lahat, para lang makasama yung kanyang kinababaliwan. Okay, number 6, laging naghahanap ng paraan, makasama lang yung taong kinababaliwan niya, yung kinahuhumalingan niya. Ang taong nasa limerence ay gagawa at gagawa ng paraan para makausap yung taong yon, makasama niya, o kahit makita lang niya. At gagamit yan ng lahat ng dahilan, trabaho, kaibigan, random coincidence, lahat ng alibay ay gagamitin na yan. Makasama lang niya yung kanyang kinahuhumalingan. Ganito katindi ang epekto ng limerence sa isang tao. Number 7, wala na siyang gana, hindi na siya interesado sa relasyon ninyo. Isa sa pinakamasakit na senyales ito. Kapag nasa limerence ang isang tao, ang emotional energy niya ay napupunta na dun sa taong kinahuhumalingan niya. Hindi na sa'yo. Kaya maaaring mapansin mo na hindi na siya affectionate sa'yo. Hindi na siya interesado sa conversation, makipagkwentuhan, makipag-usap sa'yo. At nagsisimula na parang wala na siyang emotional investment sa'yo at sa relasyon nyo. Hindi dahil totally wala nang halaga yung relasyon nyo. Hindi yun ganun kabigla. Kaya lang dahil ang utak niya ay nakafocus sa ibang tao. Ganito yung epekto nung pag nagkaroon ng limerence state yung brain ng isang tao. Doon na lang talaga siya nakafocus sa isa na yon. Ayan, so kung napansin ninyo sa mga asawa ninyo o sa mga karelasyon ninyo, itong 7 senyales na to, maaaring nasa limerence state ang kanyang utak, pero may isang mahalagang bagay na pwede mong tandaan about limerence. Ito ay hindi permanenteng state dahil hindi kayang manatili ng utak sa ganitong emotional high habang buhay. Di ba? Parang, yun nga, parang addict, hindi habang buhay, high ka. High, di ba? Hindi yan kayang manatili. Darating ang panahon, matatapos ito. According sa study nga, ang limerence ay tumatagal lang ng 3 to 5 years. 3 to 5 years. At nagsasubside. Ang problema, kapag nagsubside yan, babalik sa'yo, o tatanggapin mo, or maghahanap ulit siya ng bagong limerence. Kasi, naramdaman niya na yung ganitong yung ganitong sobrang pagka-high ng emotion, yung dopamine rush, yung sarap na idinulot nun sa kanya. So kung nawala yun ngayon dito sa taong kinahumalingan niya, nawala, nagsubside, baka hanapin na naman yung ganung emosyon. Meron tayo niyang topic na yan sa mga susunod natin na part na video, kaya sana samahan niyo ako sa lahat ng part ng video natin about limerence. Napakagandang topic nito na maunawaan ninyo at minsan kasi naghahanap tayo ng sagot kung bakit, di ba? Bakit niya nagawa? Bakit niya nagayan? Kaya sana makasama ko pa kayong muli sa susunod nating video. Ayun, yung part 2 natin, ang title nun, bakit mas delikado ang limerence kesa sa affair?